kampanya natin upang mahuli natin itong mga individual na nagpapabenta po ng mga illegal na mga cigarettes and also pati mga smuggled cigarettes po, Attorney? Well, patuloy na po ang ating kampanya laban sa mga sellers, distributors ng illegal cigarettes or illegal vape. Although sa ngayon po ay medyo suspended yung ating mga field operations, kasama na yung ganito kasi kailangan natin before gawin ito mayroon tayong required authority in the form of issuance of mission order, which has been suspended lately by the new commissioner. Opo. Itong mga illegal vapes, saan po ito mga na-confiscate, particular in general po dito sa South? Dalawang operations we conducted this year at 42 establishments yung na-confiscate natin itong mga illicit illegal vape products. Opo. Magkano po yung amount nito? Yung total assessment natin ng excise ay nasa 17 million plus. More or less. Opo. May mga nagtatanong po, Attorney, bakit po illegal ang pagbebenta po ng mga vapes katulad nito? Kanina kung pinakinggan natin yung talumpati ni Commissioner Charlie Mendoza, kaya nga po ito kinonfiscate ng BIR dahil sa tatlong rason. Number one, hindi po naka-affix yung mandatory stamps. Okay. Number two, hindi nabayaran yung required excise taxes. At number three, hindi na-registered yung mga brands. Yun po ang mga dahilan bakit ito ay na-confiscate. Opo. Sa kasalukuyan po dito po sa ating area of responsibility, kahit po temporarily na hinto po yung ating operation, may mga minamanmanan po tayo or monitoring? Yeah, yung monitoring natin, patuloy pa rin yung close monitoring ng mga distributor sellers in coordination with other agencies of the government like the BUC, the NBI, PNP, para matigil na to ang pagbibenta ng mga illicit, illegal vape products. Opo. Attorney, ano po yung mangyayari once na ikaw, mahuli kang nagbebenta nito mga illegal vapes? So, in fact, naka-file na tayo ng isang criminal case against one under our run after tax evaders. So, I think ang kaso ngayon ay ongoing. So, yun ang mangyayari. Maniningil kami ng buwis dyan sa mga product na yan. Pangalawa, magpa-file kami ng kukulang kaso. Opo. Ibig sabihin, kakasuhan po talaga. Kakasuhan po sila. Opo. Paano naman po yung mga individual po na bumibili sa mga establishment po? Kaya nga, message natin sa mga individuals, sa ating taxpaying public na maging alerto sa pagbili. Siguraduhin na yung binibili ay ligtas yan. Kasi pag hindi yan rehistrado, hindi bayad ang excise tax, malamang yan ay hindi dumaan sa mga regulasyon ng ating Department of Health, ng ating Food and Drug Administration Office. Opo. I do believe po kasi hindi po to rehistrado. Possible po na negatibo talaga yung epekto nito sa health ng isang individual. Yeah. Saan po nila, may idea po ba kayo, Attorney, saan po nila kinukuha itong supply ng kanilang illegal vapes? Well, wala tayong masyadong concrete na evidence as to the source. Pero dito mayroon in-import from foreign countries at mayroon din locally produced or manufactured. So dalawa lang yan, either imported or locally produced or manufactured. Opo, second to the last question po, Attorney. If ever po na may nalalaman ay yung mga kabombo natin nakikinig na nagbebenta po ng illegal vapes, cigarettes, saan po sila pwedeng magsumbo? Kaya nga, sa ating mga kabombo, kung may nalalaman kayo, kung kaya na-witness ng mga taong nagbibinta ng illegal vape products, illegal cigarettes, please immediately report the same to our BIR office o kaya sa ating mga ibang ahensya like the NBI, the PNP. Maraming salamat po, Attorney, at magandang araw sa inyo. Thank you po.